And of course, it is our privilege to have him with us today. Welcome to Afternoon Delight, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio Surpato. Welcome to Afternoon Delight. Congratulations, Thank you, Mr. Lord. Thank you. Maraming salamat. Balita ko, may pinaligayan na ng mga atleta. Oo. Itong ating bagong PSC chair. Oo. Okay, mamaya dadaanan natin yan. Pero, sir, let's start with a story that just ran. You've spoken about the importance of improving the PSC-run facility. So, from Baguio to Pasig, lahat po yan. What's the timeline for these upgrades and how are you prioritizing which facilities would come first po? Ang ganda ng question ng timelines kasi ang timelines yesterday. Kasi talagang marami ng kulang sa facilities. It really needs drastic, major, immediate improvement, rehabilitation, and renovation. Yung last week during the typhoon, si Rizal Memorial hanggang tuhod na yung baha. Di ba? And sa Baguio, yung track and field, may mga crack na. Kasi the last time na na-rehabilitate was so many years ago. And then, on field sports, ang dami na ring sira. Pero, I'm happy to inform you, yung sa field sports, yung mga dorms doon, tsaka yung main dining hall, nire-renovate yun kasi sponsor ni First Lady Liza. Nakita niya kasi talagang masama na. So, sabi ni First Lady, sige, I'll help you with that. But the rest, we need to fast track. And since happy ako kasi medyo maganda ang attention sa sports kasi na-mention tayo sa zona, di ba? So, very excited ako. Pero talagang kailangan na. Kailangan na. Commissioner, you share the same vision din. At si Sir Pato ay... Pato. John Patrick. Hindi, Pato mas maganda. Pato mas maganda. Okay. Sa rowing naman ng kanyang Pero at under him, yung rowers natin nakapasok sa Olympics. Yes. Isipin mo yan. Sir, medyo magro-row back pa akong pabalik. Sige. Maari bang paliwanag mo sa amin kung paano yung background mo sa tourism and hospitality industry? No? Pinakabatang manager ng isa sa mga classic hotel sa Pilipinas. Siguro the only 10 outstanding young men awardee from that industry ever. Usually lahat mga nasa politika at kung ano-ano pa. Pero yung galing sa industry ngayon, bibihira. Paano kaya, how does it serve you as PSC chair ngayon? Itong background mo sa magkaibang industriya ba? Actually, hindi siya magkaibang industriya. But brief background. Talaga, I started my career as a tourism executive. Na-destino ako sa, Manila, Davao, and then Cebu. Pero nung nasa Cebu ako, na-realize ko, very aggressive ang pag-promote nitong Cebu as an island destination. Ganun ang positioning nila sa Cebu noon eh. So, nung na-discover ko, sabi ko, alam mo, pwedeng-pwede rin ang sports tourism dito. Ang tawag doon, sports tourism. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit ako. Tsaka talagang medyo napipick up ng mga kasama natin na the biggest tourism events in the world are sports events. Yung mga Ironman ba? Sports tourism yan? I see. Olympics. Yes. Ayan, kami ni Denise, nandun kami sa Paris, dun sa rowing. Diba? She covered yung mga Olympian na rowers ko. So, pag meron kang tourism event, na sporting event, mas madaling ibenta kasi yung destination. Kasi yung atleta, dala niya yung lolo, lola, tatay, nanay, mga kapatid. They stay for, 10 days? 2 weeks ba? Pag normal tourist, 2 days, 3 days, alis na yan. Doon nagsimula yung career ko sa sports. Kaya from tourism, nahalo na yung sports. And then when I was given the opportunity to work for the MVP group na MVP, sa Smart at sa Maynila, alam nyo naman kay Chairman Pangilinan, kasama sa trabaho mo yung responsibilidad mo sa sports. Ayun na. So, basketball, boxing, kasi part of the MVP Sports Foundation. So, matagal-tagal na rin. Alam mo, baka almost 20 years na rin na ginagawa ko to. Ang sports kasi ano yan eh. Either you enjoy it with passion, all out, kasi talaga wala walang panghuhugutan yung resources mo. You have to be very resourceful and creative in getting sponsors. So, doon nagsimula yung career ko. Hanggang nung July 1, nung na-appoint tayo chairman ng Philippine Sports Commission.
Sir, singit ko lang, no, since nabanggit mo na yung resources, we're a few days into the month, pero nag-announce din po kayo that there will be a 5,000 peso Yun, no? increase. Ang sarap nun, pakinggan, no? Bilang para sa mga atleta, para sa mga coaches starting this month. What led to this decision? At ano pong plano to make sure this will continue on talaga? Well, ano yan? What led to that decision? Because maraming levels ang atleta sa allowances. Pero mas maraming tumatanggap ng 10,000 pesos a month. Saan naman pupunta yung 10,000? Saan naman makakarating, rather? Wala pa ang ano yun. Yung 10,000. Hindi ba? Sir, tsaka medyo matagal na yun. Ang tagal na noon. Tagal na nung numerong yun. So, nung pinag-aralan ko as a new chairman kung saan yung sources ng pondo ng Philippine Sports Commission, nakita ko, ayan napakalaking sponsor, donor, talagang mamahalin mo yung Philippine Amusements and Gaming Corporation, di ba? Nandiyan rin yung PCSO, nandiyan rin yung Bureau of Customs. They all contribute. So, yun lang naman ang gustong makita ng tao paano nyo ginagastos ng tama yung pondo ng Philippine Sports Commission. Yung 5,000 na yun, na 60,000 pesos per year per athlete and coach, 2,000 atleta at coaches ang magbibenepisyo ron. And that is, sorry, I hope I'm not misconstrued, pero that's 10 million a month only para sa kapakanan ng 2,000 atleta at coaches. Barya lang yun, sir, considering sa mga flood control projects. Teka lang. Easy. No, but that also affects kasi not just their, I guess, their motivation to really work harder, but because they do it not just for themselves, but for their families as well. Exactly. Ang ano dyan, Denise, kasi sabi ko nga when you tell people, and when you tell the athlete, laban para sa bayan, diba? Dapat i-backtrack mo ng konti, dun siguro pumapasok yung experience ko. Wala bang problema tong batang to? Wala bang sakit yung nanay or tatay niya? May pagkain ba sila sa bahay? Sa 10,000, saan makakarating yan? So pag dinisect natin, even as a former NSA officer, ang sinasabi ko, dapat tingnan mo muna yung kapakanan ng bata, ako, pamilya niya, ako, pamilya ko, bayan ko. Yung first two, ako tsaka pamilya ko, kayang-kaya dapat ng sports leaders yan. So yan ang mga tinutugunan natin. Baka akala kasi na lahat ay Manny Pacquiao ng mga atleta. Na bibihira yung gano'n no? Oo, generational talent. Generational talent. Pero yung susuporta po, is it merely a matter of funding, Chair? Naku, hindi. Sa totoo lang, yung funding, kung gusto natin, nandyan yan. Kasi yung funding, if you tell your story, kaya every opportunity na pwede ako makipagkwentuhan na ganito, I say yes Kasi I have to be the storyteller of Philippine sports. Ako yung Lola Basyang ng Philippine sports. Bakit? Kasi I have to explain na hindi lang dapat galing sa gobyerno yung suporta. Di ba? Pwedeng mag-donate yung mga malalaking korporasyon And ang realization po natin dito, and sana talagang makapture ito, do you know that when you donate to the Philippine Sports Commission as a sponsor or a corporation, you get 100% tax rebate? Galing talaga ni Chair. Buti po yung MVP group. Na-promote ka na. Nakatulong ka pa. Nag-branding ka pa. May marketing pa sa produkto. May certificate pa. Salamat sa pagtulong mo sa Philippine Sports. Ito na ang tax rebate mo. Dapat ito yung pinopromote ng DOF Itong ganito mga bagay, di ba? Di ba? Sir, okay, on that note, meron pa rin ba tayong maasang Tour of Luzon next year? Ay, sigurado na yan. Institutionalized na yan. Kasi nangako na si Chairman Pangilinan dyan at yung MVP Sports Foundation. Kami naman, nandito lang kami sa Philippine Sports Commission para tumulong. Kasi ang ganda-gandang event. Correct. Di ba? Binuhay natin yun. Correct. Alam mo yung Tour of Luzon na yun? 103 million views. 103 million in 10 days. From 0 to 103 million. Wow. Sir, ang daming kwento sa Tour of Luzon. Bawat isa. At yung mga nawala ng kabuhayan din noon, dahil tinigil dahil sa sponsorship, ang dami rin kwento, sir. Dahil binuhay po ninyo, papatuloy yung kwento siguro ng iba. Alam mo, yun ang magandang pwede rin natin gawin dun sa ibang sports. Yung hindi mo lang bubuhayin, pero you do it regularly. You institutionalize the events. Kaya isa sa plataforma ko nga moving forward
is yung national championship per sport. Ano po ibig sabihin nun? Oh, for example, basketball. I-identify mo yung month. Maglalaban-laban yung mga regions. Football, chess, sepak takraw, volleyball, lahat ng sports organized by the National Sports Association. Why? Para lahat ng mga events na to, pwede mong ikalat sa iba-ibang probinsya, pwede mag-host yung probinsya. Umikot. Pero ito ang pinakamaganda. Maglalaban ngayon yung bawat probinsya. So, kunyari, National Championship Football. Kunyari, Bacolod versus Iloilo. Papayag ba yung isa na magpatalo? Sir, Naku, matindi ang Matinding sir. rivalry. Oo. Kaya baka mga silat, alam mo naman, Ayan. bagay-bagay. Baka matsambahan pa. Pero maganda kung matsambahan. Oh, yun na nga. Ibig sabihin, may lulutang. Tsaka maganda kasi the local government, the governors and mayors, yung mga LGUs natin, will now support their local athletes. I was gonna say, sir, do you think that will also kasi encourage yung mga grassroots program within their government, well, LGUs? Yes, alam mo yun ang pinakakulang nga, di ba? When the President mentioned that sa SONA. Para bang may mga gaps, di ba? O for example, ang ganda ng golf program ng mga bata, ang ganda ng mga gymnastics program ng mga bata. Pero tignan nyo yung gymnasts natin. Pagdating sa college, pumupunta na sa cheer dance. Bakit? Wala kasing gymnastics event sa UAAP, NCAA, and other sports. Yun ngayon yung ini-encourage ko na nakausap ko na si UAAP, tsaka NCAA, at kakausapin ko pa yung ibang liga sa Pilipinas. Si UAAP, they are very open to accept as a new sport starting next year, gymnastics, weightlifting, and golf. Wow. Okay? Si NCAA, gymnastics, weightlifting, and boxing. Golf, sir, baka tatlong eskwela. Hindi naman. Madali yan. Baka yung taga-Katipunan at Taft lang yung mga tao. Hindi naman. Marami yan. Ang dami rin nating sanang tatanong pa, no? Pero, sir, last one from me, no? What's your message po para sa ating mga national athletes as well sa mga young sports talents na nangangarap? Well, siyempre, tuloy ang pangarap, pero kailangan tuloy ang sakripisyo. Kailangan hard work. Kailangan bata ka pa, na-capture mo na yung spirit na I will one day magcha-champion ako. Di ba? Yung heart of a champion, tsaka yung passion of becoming a champion. Hindi kasi yan overnight success, di ba? The making of an Olympian, 2, 3, 4 Olympic cycles. Bago nag-gold si Hidelin, ilang Olympics bang sinalihan? Bago nag-gold si Carloy, naka-second Olympic cycle siya. Eh di 8 years na yon. So, kailan natin dapat i-capture yung mga bata? 12 years old. Capture na natin. Kasi pag nanalo yan, mga 21 na yan. 22. Ilang taon na silang atleta? 9 years. So, isa sa final programs ko na gagawin yan, na gusto ko i-explain, na siguro panahon na rin na dagdagan ng Philippine Sports Commission ang suporta, hindi lang sa elite athletes. Yes. We have to capture pati yung grassroots. Yes. Kasi kawawa naman, may anak ka, abono mo yung sport. Tapos training ng training, wala man lang tulong ang right. Philippine Sports Commission. Pinag-aaralan na natin lahat yan. Galing. Alright. All right. Again, we thank you for taking the time to talk to us. That was Chairman of Philippine Sports Commission, Mr. Patrick Pato Gregorio. Thank you sir. for the opportunity. Thank you, sir. Yes, sir. Alright, sa Manor ba tayo magkikita? Anytime. Teka lang. Meron ako sir. itubok. Opo.